Makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 119 at talata 72. Psalm chapter 119 verse 72. Babasahin ko po sa ang Biblia. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libo-libong pirasong ginto at pilak. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita sa hapong ito. Ito po ay ikawalong part na sa sermon series, sa sub-series ng expository preaching natin sa Psalm chapter 119 on the Hebrew alphabet Teth. At ito na yung part 8 ng alphabet na Teth. At part 2 naman ng sermon natin dito sa verse 72. Kung ating babalik tanawan po, yung part 1 ng ating pag-aaral nung last April, I think it was April 16, ay sabi ko nga medyo mahaba po kasi yung verse or yung katuturan, yung essence nitong verse po na ito, kung kaya't minarapat ko po na hatiin ito. Kaya yung naunang it is actually just 3 points. Yung unang 2 points na na-discuss na po natin noong nakaraang pagkakataon, yung number 1 is the source of the command. Ang sabi kasi doon, ang kautusan ng iyong bibig. So binigyan po natin ng stress yung pinagmumulan ng kautusan. Saan ba naggaling? At sinabi ng salmista, galing sa bibig ng Diyos. It signifies direct authority and yung person, the person himself, the person of God himself. So hindi lamang siya parang lifeless rule na sinulat at sundin nyo na to . No, it comes directly from the mouth of God as though God is talking right in front of you. So yun yung first point. And then the second point was the benefit to the individual, yung pakinabang sa tao. So sinabi ng salmista doon, sa pangalawang, doon sa second phrase, ay higit na mabuti sa akin. So we discussed the benefit of the Word of God or the law of God to the soul. Because as we have already mentioned previously, na sinabi na, binigyan din po natin na ang salita ng Diyos ay katumbas ng batas ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang batas niya. Di ba? Kunyari, binigyan ko nga illustration last time, may nagsabi na, sinabi ko na, batas na yan. Batas yan. Kasi sinabi ko, ganon ang essence ng kautusan ng Panginoon or pag sinabi natin kautusan ng Diyos, batas ng Diyos, salita ng Diyos. Now, dito po sa ating part 2 ng pag-aaral natin ay meron lamang tayong isang punto pero marami pong subpoints. Ang punto na ito ay yung paghahambing or the comparison. Kasi sinabi ng salmista dito yung phrase na kaysa libo-libong pirasong ginto at pilak or than thousands of gold and silver. So now, before we proceed to this meditation, meron lang po mga interesting question na akong ibabato. How much salary would you like so you can support your family and live a happy life? Pag tinanong kaya kayo, tanungin kayo, magkano gusto mong sweldo? 10,000? 20,000? 50,000, 60, 70, 100, 120, ano gaano ba? No? Iba-iba siguro tayo, no? Pag biglang tinanong, bigla kang tinanong. Siguro depende rin 'yun sa ginagawa mo or depende sa na i-compare mo dun sa sweldo nung kakilala mo na pareho kayo ng craft or trade.
Okay, isa pang question. How much gold, ginto, or sa Bicolano kasi, at saka sa Bisaya, Bulawan, ang tawag dyan. How much gold would you like to have so you can be rich enough? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung may gold sa tainga or sa daliri or sa nguso. Tingnan nyo nga po. So, pag tiningnan nyo, uy, ginto. Magkano kaya to? Di ba? Now, as a trivia po, as of May 19, 2023, the price of an ounce of gold, the size of a sugar cube, is $1,977. Hindi po peso, ha? At thank you po, Deacon Jeff, sa pag-correct sa akin kanina kasi outdated na pala yung price na kinuha ko. That is equivalent roughly, kung i-multiply natin sa 54 pesos per dollar, that is 106,758 pesos. Yung ginto na kasing liit lang ng sugar cube. And that's just 1 ounce. And magkano kaya yung 1 kilo nun? Ang 1 kilo would be $63,590 per kilo. Or sa peso is 3.4 million. 1 kilo lang yon. Pero yung gold bar, sa totoo lang, it weighs almost 10 kilograms. Ganun po kabigat ang ang gold bar, ang ginto. And according to some research, if you are to gather all the gold in the world, hindi yung gold na na hindi pa nahuhukay sa mundo, yung gold pa lang na extract at ginawang jewelry or artifacts of gold, and kasama na yung mga gold reserves sa mga banks, ito ay tinatayang aabot sa 184,000 tonelada. At kung ito ay ilalatag sa isang football field, matatakpan nito ang isang football rectangle na may taas na 1 metro. At ito ay nagkakahalaga ng $11 trillion. Gusto nyo ba ng ganun karaming gold? Now, ang message natin ngayong hapong ito ay pumapatungkol sa isang mahalagang metal na ito ay itinuturing na world's most basic monetary standard, and it represents the world's riches throughout ages hanggang magpahanggang ngayon. At kung paano ito kukumpara pagdating sa salita ng Diyos, or kung paano po ito ihahambing sa salita ng Diyos gaya ng binasa natin dito sa Psalm 119 verse 72. Now, itong verse na ito ay isang acid test ng ating confession. Acid test ng confession ng mga mananampalataya at maging ng mga pangkaraniwang tao sa mundong ito, pero lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya. At tayo ay kumakaharap sa dalawang pagpipilian. Material ba na kayamanan laban sa salita ng Diyos na nagmula sa kanyang bibig? Kung ikaw ay tatanungin, pipiliin mo ba, mas iibigin mo ba ang utos ng Diyos na mula sa kanyang bibig kumpara sa libu-libong pirasong ginto at pilak? So, the doctrine or the main doctrine that we can extract from this is this: nothing is more precious than the Word of God. Ang sabi nga ni Thomas Manton, isang English Puritan noong 17th century, ang sabi niya, the Word of God is dearer to a gracious heart than all the riches in the world. So, bago tayo tumungo dito sa ikatlong punto ng pagbubulay-bulay sa verse 72, ay hilingin po muna natin ang biyaya ng Panginoon sa ating pagbubulay-bulay. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, sa pag-aaral namin sa hapong ito po ay medyo sensitibong paksa, kung kaya't hinihiling po namin ng inyong biyaya at dagdag pang sukat ng biyaya sa pagtalakay nito, sa paghatid nito, maging sa pakikinig o pagtanggap nito, O Diyos, sa lahat ng makikinig
maging sa mga nakakapanood, O Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, sinabi ng salmista, itong phrase na ito, kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Now, this talks about the description of the amount of wealth being compared. Hindi lamang sinabi ng salmista na, hindi lamang niya basta sinabi na, ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa kayamanan. Diba? Ini-specify mas specific yung salita ng salmista, di ba? Sabi niya, ang kautusan ng iyong bibig, Panginoon, ay higit na mabuti sa akin kaysa libo-libong pirasong ginto at pilak. Parang na-imagine nyo na po, di ba? Pag makakapanood kayo ng mga pelikula na mga ang tawag doon, treasure hunters, mga pirates, 'di ba? Pagpunta nila doon sa island, nandun yung treasure, tapos ginaganon nila yung mga libu-libong piraso, 'di ba? I hope nakaka-relate po tayo, bawat isa sa atin. And you can imagine gaano kalaking halaga ang katumbas nito. And yung dinidescribe ng psalmist dito, it's probably hindi lang million, probably billion. Dahil nga dun sa the computation na binagay ko kanina dun sa ating introduction, kung gaano ka-precious yung isang maliit na piraso ng ginto. Yung isang kilo nga lang, 3.4 million na eh. How much more yung libo-libong piraso. Baka yung isang piraso pala nun, isang gold bar, isang piraso pa lang pala yun. So, it could be even billions sa ating pera ngayon. Now, itong third point ay meron at least 4 na sub-points which in the form of questions. The first question is, what is money and what it is used in this world? So, medyo pag-aralan natin, i-discuss po natin yan. Ano ang pera at ano gamit nito sa ating mundo? Pangalawa, bakit pera bakit yung gold and silver, or sa madalit sabi, money, bakit ito yung ikinompare sa Word of God? Bakit kaya? No? And then, sa pangatlo is, gaano kaya katagal? Gaano magtatagal ang pera na ito? And then, ang pang-apat na question is, ano yung attitude ng mga tao ng Diyos? Or why do God's children choose His Word over money? And then we have a number of applications later sa ating pagbubulay-bulay and a number of questions, personal questions na ating pong pag-iisipan. So first sub-point is, what is money? Now, gold and silver can be exchanged for goods and services. Kasi noong unang panahon, wala pa namang perang papel na tinatakan ng pamahalaan at sinabing itong perang papel na to, ginagarantiyahan ito, dukutin niyo po yung pera niyo, dumukot kayo ng bill. Di ba nakalagay doon, ang salaping ito ay bayarin ng Bangko Sentral at pinananagutan ng Republika ng Pilipinas at maaaring gamitin pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang at obligasyon. Di ba? Kung binasa niyo talaga yung perang papel ninyo, nakasulat po yun. Pero nung unang panahon kasi, hindi pa uso yung papel na yon, na ginagarantiyahan ng gobyerno na may katumbas na halaga yan. Ang kailangan ng tao, yung aktual na halaga. At yung gold and silver ay may aktual na halaga yan sapagkat hindi po pangkaraniwan tong gold and silver. Napakahirap i-extract ng gold at saka ng silver. At yung gold mismo, mag-focus na lang po tayo sa ginto, yung gold, yung ginto mismo, may napakadaming applications nito, lalo na sa technology, lalo na sa panahon natin ngayon, nang naimbento na ang electronics. Kaya yung mga cellphone po ninyo, alam ko may mga ginto yan. O pag nyo bundik-dikin baka mamaya i-extract nyo yung ginto sa loob niyan. Lahat po yan ay may ginto. Kaya nga dun sa mga semiconductors, sino po yung nagtrabaho sa semiconductors dito? Ayan, si Ate Marisa. Di ba po may ginto sa semiconductors? So mayroong part doon, may department doon na sila yung nag-handle ng ginto at napaka-restricted talaga nung area na yon. Kasi kapirasong ginto lang magkano na.
And talagang baka mamaya may alikabok ng ginto doon. Pati yung alikabok, hindi pwedeng iuwi. Kasi baka may ginto. So, yung pera, yung ginto mismo ay meron siyang value. Now, kung meron kang ginto, sabihin na lang po natin pera, no, para mas kasi hindi naman po na ganun ka-practical sa atin na may dala akong ginto. 'Di ba? Bayad ka. Asan bayad mo? Ito ginto. Bayad, ginto. Hindi naman po ganun. So, sa madalit sabi, pera. Kung may pera ka, pwede kang bumili ng kahit anumang bagay na gusto mong bilhin. Meron kang material option sa buhay na ito. Kung meron kang pera, pwede kang mamili kung saan o anong klaseng komunidad kung mo gustong tumira, no? O anong klaseng bahay. Ay, gusto ko dito sa executive subdivision na to. Kasi matitino ang mga tao dito. Tsaka walang asong pagala-gala. Totoo ba, Brother Gino? Pag tumakbo ka, habulin ka, no? May aso pa rin pala. So, kung meron kang, if you have the money, you can choose what kind of community environment. Gusto mo subdivision? Gusto mo sa condo? Gusto mo tumira sa island? Gusto mo tumira sa isang island na binili mo? Pwede. If you have money, you have options where to eat and what to eat. Di ba? Kasi tayo, paglalapit tayo sa restaurant, tinitingnan natin, hindi yung nasa kaliwa eh. Yung nasa kanan, yung tinitingnan natin. Tingnan natin, wow, beef steak. Tapos, ay, 500. Sige, next. Ito mura to, 200. Ano to? Ay, kanin. Kanin pa lang pala. May ganyang mga restaurant, di ba? Pag pumunta kayo sa mga resort, sa mga high-class resort, 200 pesos, kanin pa lang pala yun. But if you have money, you can buy whatever you like. If you have money, you can travel to any place and at any time you like. Di ba? May mobility ka, you have car, you even have a driver, hindi ka na mapapagod. At kung medyo talagang bilyonaryo ka na, may sarili ka ng jet plane. Di ba? O kaya first class business seat. O bumili ka na lang sarili mong jet plane. If you have money, you can send your kids to exclusive school and even hire a private tutor. If you have money, you can afford the most advanced medical treatment and stay in the most expensive hospital bed in the city. Di ba? Ito ka na sa suit o sweet? Ano bang basa doon? Sweet, no? Kasi pagdating mo doon, sakit, hindi sweet. Kasi may sakit ka pa din. Pero pwede kang mamili ng sino mang doktor or medical treatment, gaano man kamahal. If you have money, you can throw a huge party to be attended by 1,000 people. Pwede kang magpaluto. Pwede kang maghanda. Gaano ka man karami yan, mapapakain mo yung marami. Pwede kang mag-invite ng maraming tao. And you have money. And if you have money, you can prepare for yourself the most expensive funeral with an air-conditioned mausoleum. Like the other day, pumunta ako dun sa Rita Samson, dumadami na yung nila, real estate. Hindi po ako nagpo-promote ng plan, memorial plan. Brother Peter na lang po ang kausapin ninyo. Please, brother, please. But only thus far money can do for you. Will money can do for you. Hanggang doon na lang. Hanggang ihatid ka na doon sa huling hantungan, pero hindi mo na yun mapapansin eh. Because marami pa ring bagay ang hindi kayang bilhin ng pera. Now, I hope hindi po kayo mabobore mga kapatid. Kasi nga, sabi ko kanina, itong paksa ng money or pera is a sensitive one. And ayokong biglain, and then I want us to really think about these things. That's why I have to enumerate several things. Money cannot buy you real and lasting happiness. Money cannot buy health. Money can't buy peace.
Money cannot buy true friends. Money cannot buy lost time. Money can't buy God's favor. Ito na yung pinaka mas mabibigat. Hindi mabibili ng pera ang pabor ng Diyos. Money cannot buy the grace of the Redeemer. Nung manunubos, hindi kayang tapatan ng salapi. And lastly, money cannot save your soul. So we have several verses for that. Money can't buy God's favor, Job 17 verse 8. Sa mga nagte-take down notes, pwede nyo pong you can please take it down. And then, the grace of the Redeemer ay hindi matutumbasan ng silver or gold. Sinabi ni Peter sa 1 Peter 1 verse 18 and 19. 1 Peter 1 verse 18 and 19. Basahin nyo na lang po sa inyong mga bahay. And money cannot save your soul. Psalm chapter 49 verse 6 to 8. Psalms chapter 49 verse 6 to 8. At saka sa Matthew 16 verse 26. Matthew 16 verse 26. You know, money in and of itself is not evil. But the love of money is. Sinabi ni Paul. It is simply a tool or a means to achieve a desired effect. As sabi nga ni Thomas Manton, and we have been helped a lot by this English Puritan preacher and pastor, sabi ni Thomas Manton, the use of wealth is to support and maintain the present life and the bodily state during our pilgrimage and passage through the world. So, yung pasalukuyang buhay lang pala at yung kalagayan nung katawan natin habang tayo daw ay naglalakbay dito sa mundong ito at pansamantalang paglalakbay. Yun yung kanyang ginamit na word. Pero ang salita ng Diyos ay para tayo ay gabayan, tayo ay akayin sa landas ng pagpapala sa daigdig na darating. Wala pa yun darating pa lang. At yun ang purpose ng Word of God. Ang mundong ito o kayamanan ng mundong ito ay makakapag-supply daw ng mga pangangailangan ng ating pisikal na katawan, pero ang salita ng Diyos, gaya ng binasa ni Brother Lawrence kanina, ito yung ganap na nagpapanauli ng kaluluwa. Psalm chapter 19 verse 7. So hanggang dun lang ang gamit ng pera. And sa atin sa iglesia, kailangan din natin ng pera, di ba? Hindi rin mag-ooperate ang church o ang isang organization, even religious organization, kung walang pera. Kasi nga, practical need po ang mga ito. That's why, meron tayong offering time, di ba? Meron tayong mga, sometimes, hindi pa naman natin ito ginagawa, pero sa ibang churches, they have what they call sacrificial giving or fundraising. Meron tayong fundraising, yung ating pre-loved stuff for a cause, di ba? But only up to that point. Now, punta tayo dito sa subpoint number 2. Why money is compared? Bakit pera, bakit sa pera, biglang ikinumpare ng salmista yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos? Of all the things that the psalmist would want to compare with. Kasi nga po, ito pong paksa ng pera ay napakasensitibo. Di po ba? Sang-ayon po ba kayo sa akin, mga kapatid? Ito ay, maging ang buong Biblia natin, ang kasulatan, ay napakaraming halimbawa ng naging komplikado ang kanilang buhay o nagkaroon ng napakaraming problema dahil sa pagkahulog sa pag-ibig sa salapi. The temptation of the love of money is real. From the Bible, kung babasahin natin sa Biblia, both in the experience of non-believers and believers. Sa mga non-believers, napakadami nyo, pero magbibigay lang ako ng ilang example. Si Gehazi, yung assistant ni Prophet Elisha. Ang sabi sa 2 Kings 5 verse 26, kung babasahin natin yung konteksto nun, may mga utusan siya ng Panginoon, and then dumating si General Naaman ng Syria, pinagaling siya ng Panginoon, walang bayad, nag-try siyang
magbigay ng bayad sa propeta, tinanggihan yun ng propeta, so umuwi si General Naaman, pero si Gehazi na assistant ng propeta, nag-imbot siya sa kanyang puso, sayang yun ah. So nung siya'y lumapit at humingi doon sa kay General Naaman, di binigay sa kanya, di ba? Kaya lang nung kinonfront siya ni Prophet Elisha sa 2 Kings 5, basahin po natin sa 2 Kings chapter 5, Second Kings 5 verse 26. Sabi dito nagsinungaling pa si Gehazi. Tinanong siya ni Propeta Eliseo. Siya'y pumasok at tumayo sa harapan ng kanyang Panginoon at sinabi ni Eliseo sa kanya, "Saan ka galing, Gehazi?" At kanyang sinabi, "Ang iyong lingkod ay walang pinaroonan." Nagsinungaling si Gehazi. Verse 26, ngunit kanyang sinabi sa kanya, "Hindi ba sumama ako sa iyo sa espiritu na ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karwahe upang salubungin ka? Panahon ba upang tumanggap ng salapi at mga bihisan at ng mga ulibuhan at ng mga ubasan at ng mga tupa at mga baka at ng mga aliping babae at lalaki?" At pagkatapos nun, yung ketong ni Naaman lumipat kay Gehazi bilang parusa sa kanya. Now, si Judas Iscariot, di ba? Ipinagbili niya ang ating Panginoon sa halagang 30 pieces of silver. Silver nga yun, hindi nga gold pa eh. And the example of Ananias and Sapphira, mga isa sa mga unang mga church members po ito sa aklat ng Book of Acts. Acts chapter 5. Sila ay nagsinungaling sa banal na espiritu dahil sa kanilang paghahangad na i-keep yung pera. Na hindi naman ito persahang kinuha sa kanila. Pero sila ay nagsinungaling at dinanas nila ang parusa ng Panginoon. At si Demas, na binabanggit ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 10. Now, sasabihin naman natin, kasi mga unbeliever yun. Obvious naman. No, even believers can fall into this temptation. Sa Old Testament pa lang, yung pamangkin ni Abraham, nung pinapili ni Abraham si Lot, sabi ni Abraham kay Lot, mamili ka, ano bang gusto mo? Etong bundok-bundok na mabato o itong green pastures? Nung tumingin si Lot, green pastures, dito na ako. Greener pastures, dito na po ako, uncle. Pero alam nyo, nangyari, di ba? Alam natin ang kasaysayan ni Lot. Pinili niya yung greener pasture to the danger, to the peril of his soul. But praise God, dahil ang Diyos ay matapat sa kanyang kaluluwa, iniligtas siya ng Panginoon. Pero nonetheless, his family perished. Napahamak ang kanyang mag-iina. At sino pa? Si Haring Jehoshaphat. Si Haring Jehoshaphat ay isang mananampalataya. Kung babasahin natin ng 1 Kings chapter 22 verse 48 at saka sa 2 Chronicles chapter 20 verse 35 to 37, nakipag-alyansya siya sa anak ni King Ahab na isang masamang hari sa Israel. Anong purpose? Para mag-joint venture. Para gumawa ng barko sa Ezion-Geber at upang pumunta sa Ophir at kumuha ng ginto. Now, sinaway siya ng Panginoon sa 1 Kings 22:48. Ang sabi sa kanya, dahil sa ginawa mong yan, wawasakin ko yung mga ginawa ninyo. So, hindi nag-prosper, pero salamat sa biyaya ng Panginoon, dinisiplina ng Panginoon, si Haring Jehoshaphat, dahil sa bagay na ito. Now, okay, that was in the Bible, that was in the Old Testament. What about in our own age, sa kapanahunan natin? Yes, even the example of churchmen fell into this temptation. Some even fell stealing money from the church fund. Marami tayong alam na kasaysayan yan sa ibang iglesia. Now, ito ang realidad kung bakit
ginamit na halimbawa ng salmista itong money, itong pera. Now, money is important, but money is not all that you need. It's not all that we need. No amount of money or riches can equal the Word of God in importance. Now, ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Buksan natin sa Matthew chapter 6, verse 19. Ang sabi niya dito, Matthew 6:19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbuk or ipis, at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Now, ibig bang sabihin nito, di pala tayo dapat magtipon ng kayamanan, so masama pala maging mayaman. Yung ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Hindi po. Meron po tayong lamang mga clarification. Ang Biblia ay hindi nagtuturo ng asceticism or more specifically self-imposed poverty. Na para bang iisipin natin, kapag mahirap ako, mas banal ako. Hindi po yan ang tinuturo ng kasulatan. Ang Biblia ay nagtuturo, binasa rin binanggit din ni Brother Lawrence kanina, yung sa Deuteronomy 8:18, ang sabi doon, it is He that giveth thee power to get wealth. Ang Panginoon din ang nagbigay sa atin ng kakayahan para maging yumaman, magkaroon ng ari-arian. Now, tinuturo ng Biblia yung mga foundational principles sa wealth building. Ito yung moral, ethical, and God-honoring ways and principles in building wealth sa pamamagitan ng hard work and integrity. Hindi dahil yumaman ka nga, pinagpala ka na ng Diyos, automatic, pinagpala ka na ng Diyos. Yung pala, ang dami mong nilokong tao. So, ito yung realidad na hindi po basta-basta ang pag-gain ng wealth. Meron nga pong babala sa atin ang Book of Proverbs dyan. Let's open Proverbs chapter, I think it's 23. Proverbs 23, verse 5. Verse 4. Ang sabi dito, maganda basahin din natin sa English, no? Sa English version para may comparison tayo. Okay. Ang sabi dito sa English, do not toil to acquire wealth. Be discerning enough to desist. Sa Tagalog, huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. May kaibahan po yung pagiging masipag at umunlad ka dahil sa kasipagan kaysa yung sinasabi dito, yung gusto ko yumaman. Ang goal mo yumaman. Maging mayaman ka. Gaano kayaman? Kaya nga ang tanong ko kanina sa introduction, how much salary do you like? Gaano karaming ginto ang gusto mo para masabi mo mayaman ka na? 1 ton of gold? 1,000 tons of gold? Ano ba? O gusto mo angkinin mo lahat yung 184,000 tons of gold na estimate ng mga researchers? Gaano kayaman? Gaano karaming ginto ang gusto mo? Kung ang gusto mo lang ay maging mayaman. Kaya may babala sa atin ang Biblia sa paghahangad na maging mayaman. In fact, maraming babala ang Bible dyan. Let me just, napaka-importante po nito. That's why I want this to, take down nyo po yung mga verses. Hebrews 13 verse 5, ang sabi dito, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Di ba? At sabi nga ni Paul Washer, sabi niya, Lord, if you can get glory for yourself by prospering me, sabi niya, so be it. Kung Panginoon, kung ako ay payamanin mo,
kung magkakaroon ka kung maluluwalhati ang pangalan mo sa pagpapayaman mo sa akin, na matupad nawa, mangyari nawa, Panginoon. Sabi ni Paul Washer. Pero meron kaakibat na babala ang Biblia pagdating sa kayamanan. And then sinabi sa 1 Timothy 6 verse 10, ito. 1 Timothy 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, the love of money, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. No, parang sinaksak mo yung sarili mo. Can you imagine that? Getting a knife and pricking or stabbing yourself? Parang ganun yung effect na, sige, trabaho, sige, hataw, sige. Bakit? Kasi gusto kong yumaman eh. No. Kung yan ang gagawin mo, kapatid, kaibigan, you're in for a trouble. Para kang kumuha ng punyal o balaraw at tinusok mo ang sarili mo. Sarili mo ang iyong sinasaktan. Now, meron tayong illustration yan mamaya. Ang sabi sa Luke chapter 12 verse 15, Luke chapter 12 verse 15, just keep on taking notes. Ang sabi ng Panginoon dun sa mayaman, after niyang ibigay yung parable of the rich man, sabi niya, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. And then, nung sinabi ng Panginoon, dun sa mayamang tao na yon, na wala siyang ibang goal kundi magpalaki, na magpalaki, na magpalaki, ang sabi ng Panginoon sa kanya, hangal! Mamayang gabi, ngayong gabi, kukunin na yung kaluluwa mo. Now, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. If you want to be rich towards God. Maging mayaman ka sa mga bagay ng Diyos. Now, why do we have these numbers of warnings? Because, number one, many people sacrifice their health to earn more money. Hindi ba totoo? Maraming tao, sinakripisyo nila yung kalusugan nila para kumita ng mas maraming pera. As an illustration, meron tayong nabalitaan nung bagong namatay yung isang batang-bata at napakagandang online seller. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya. Siguro kilala niyo siya. She made fortunes. Ang dami niyang pinasok. Network marketing, kumita siya. Nagbenta siya, online selling, kumita siya. Ang dami niyang ginagawa. But sadly, she neglected her health. At yun yung nauwi sa kanyang maagang pagpanaw. Kasi wala na siyang oras para sa sarili niya eh. Kung ano-ano na lang. Hindi niya, napabayaan niya na. Nakakalungkot. The deception of temporal riches is real. Napakatotoo talaga. Yung pandaraya ng kayamanan, ng pansamantala lang. Pansamantalang kaligayahan. Di ba? Yung sinasabi nila na panandali ang aliw, nandyan. Meron din yung kayamanan na ito'y panandalian lang. Hindi mo alam, panandalian lang yan. Isipin mo, ay hindi, papamana ko naman kasi yan sa mga anak ko. Kaya intindihin mo na ako, brother. Okay. Kung Lord be willing, kung noble ba talaga ang iyong ang hangarin sa pagpapayaman, then so be it. If the Lord will be glorified to help more people, then so be it. Pero wag mo kakalimutan, binigyan ka ng Panginoon ng responsibilidad to take care of your body, take care of your health. Ang sabi nga nung isang quotation, di ko alam kung sinong nag-quote nito, probably a secular person, sabi niya, many people spend their entire life and they spend their strength and health to gain money. And then when they are old, they spend all their money trying to regain their strength and they regain their time and their health. May katotohanan yung sinabi niyang yun. Now, number 2, bakit nagbabala ang Biblia sa atin, ang Panginoon, patungkol sa trying to acquire more money?
Because many people even sacrifice relationships to earn more money. Maraming mag-asawa na ang naghiwalay, nasira ang relationship dahil sa pera. Magkaibigan, nasira ang relationship dahil sa pera. Relationships are broken and destroyed. And they have damaged their neighbor's trust either by misusing fund or by fraud. Now, speaking of relationships, we empathize, we sympathize with our brethren that who are kailangan nilang pagtiisan or endure yung homesickness because they are working far away. Tinitiis nila hindi makita ang kanilang loved ones just to go abroad to earn more because of greener opportunities outside the country. We salute them, we respect them, our hardworking kababayan, OFW, because of this. Although marami na rin ang nag-isip na tumingin ng mga opportunity dito sa ating country upang hindi na sila mapahiwalay pa sa kanilang mahal sa buhay dahil naunawaan nila na ang pamilya ay dinesign para magsama-sama, hindi para maghiwa-hiwalay. And more than that, patuloy po tayong nakikisimpatya, especially sa ating mga kapatiran na humaharap sa mga tinatawag na anomalous circumstances na kailangan nilang gawin ang mga bagay na ito. Pero, again, it is called anomalous circumstances which should not be treated as a norm. The norm is when Christian husbands are hands-on husbands, when Christian fathers are hands-on fathers, and when members of the church family are hands-on members. Brethren facing anomalous circumstances must desire and strive hard to align their circumstance to the ideally biblical one. Magsikap po nawa tayo na i-align yung ating kalagayan sa disenyo ng Biblia, sa disenyo ng Panginoon, kung ano yung nakasaad sa ating Biblia. At idalangin natin na nawa ang Panginoon magbukas ng mga doors of provision sa ating mga kapatiran. Well, lahat ng ating kapatiran, and I believe marami din sa ating mga brethren ngayon, are looking for job. Diba? We're job hunting, lumipat ng bahay, mga ating newlywed brethren, and they are looking for this job. And marami na rin mga work from home option ngayon. So let's pray for these things. Now, let's go to the third sub-point. How long will the use of money last? So obviously, alam natin, hindi po yan magtatagal. Ang sabi nga ni Thomas Manton, there is a vanity and uncertainty in all these outward things. They soon take the wing and leave us in sorrow. Diba, yung binasa natin kanina, Proverbs chapter 23, lumilipad, biglang nawawala ang kayamanan. Diba, marami tayong nabalitaan na, okay, yun nga, yung illustration ko kanina, yung young online seller. And then yung iba, they work abroad. Marami na ako narinig na story nito. Nag-ipon sila, pero pagdating, when the time, yung dumating yung mahigpit na pangangailangan, naubos lang din sa pagpapa-ospital, sa pagpapagamot. So, ang kayamanan ay may pakpak. O yung iba nga na mga established companies na bumabagsak pa eh. Nababankrupt sila. And then sabi ni Thomas Manton, they continue with us till death. Then they have done all their work. Wealth may bring you to the grave, but it can stead you no further. Then wealth is gone, but horror does continue. Ang sabi nga dun sa Luke 16:24, Son, in thy lifetime thou enjoy thy good thing. Sana ito'y babala sa bawat isa, lalo na sa mga kaibigan natin na nag-e-enjoy sa kanilang kayamanan at wala silang ibang ginawa, kundi, sige, magpayaman pa. Kasi wala nang ganyan sa kabilang buhay. Na para bang sure na sila na pagdating sa kabilang buhay, itutuloy lang nila. But this is a warning. Ang sabi ng Panginoon doon sa rich man and Lazarus, sabi ng Panginoon sa rich man,
Nag-enjoy ka, nagpasasa ka sa buhay mo nung nabubuhay ka. Pero ngayon, ano na ang sinapit mo? Naghihirap ka. This is the reality. This is the truth. This is the warning of the Bible. Merong never-ending suffering na naghihintay sa kanila na mas pinili pa yung kayamanan kaysa sa salita ng Panginoon. Na mas pinili pa mag-ipon ng kayamanan sa sanlibutan kaysa sa mag-ipon ng kayamanan sa langit. And ang sabi dito ni Thomas Manton, so in the hour of death, what will bags of gold do then? May magagawa ba yung inipon mong napakaraming ginto? Iiwan mo na yan. Kung sino man yung mapag-iiwanan mo yan. Ang sabi nga ng writer ng Ecclesiastes, kung iniwan mo siya, dun sa pinag-iwanan mo, pinamana mo, di ba? Sure ka ba na mapapalaki pa niya yun? Wala na. Hindi mo na yun, wala ka nang pakialam dun. Hindi mo na yun maiisip. Totally disconnected ka na doon. Kung yung mapagkakatiwalaan ba yun or hindi, wala na. It doesn't matter, iisipin mo pa, ano kaya nangyari doon sa pera ko? Hindi eh. Kasi yung kaluluwa mo na eh. Yung kailangan mong i-deal, yung kaluluwa mo na, kaibigan, kapatid, kababayan. Yung kailangan mong harapin. Yung kailangan mong atupagin. Wala na yung gold. Wala na. Wala na yung mga kayamanan. And if a man would labor for anything, labor for that which is eternal. Ang sabi ng Panginoon, magsikap kayo sa mga bagay na magtatagal, magpakailan paman. No treasure can be compared to eternal life. At ito yung binibigyan sa atin ng kasiguruhan ng salita ng Diyos. Now, sa fourth subpoint, what is the attitude of God's children toward money? Ano naman yung attitude natin pagdating sa pera? And why do God's children choose His word over money? First, is because they were enlightened by the Spirit. Ang mga anak ng Diyos, anak nga sila ng Diyos eh. Kung ang Diyos ang iyong ama, ikaw na yung pinakamayaman sa lahat. Di ba? Kung si Manny Pacquiao, mayaman na siya. Kung siya yung tatay mo, swerte mo, yaman mo na. Hindi mo na kailangan makipagbasagan ng mukha, ginawa niya na yun eh. Asay, mamanahin mo na lang yung kayamanan niya, di ba? Or sila Villar family. Villar City na nga po pala, no? Pag dumaan kayo sa Daang Hari, Villar City na po yun. You can imagine the wealth. Pero ang mga anak ng Diyos, the children of God are richer because God is their Father. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at sa atin ang lahat ng bagay. Pero ito, sa kasamaang palad, ito hindi tinatanggap ng mga taong wala ang Espiritu ng Diyos. Hindi pa rin nila ma-realize, hindi pumapasok sa kanilang kukote that God made all things. If God is your Father, you are rich. Pero hindi pa rin nila maunawaan because the truth remains that the Spirit, those who do not have the Spirit, do not receive the things of the Spirit. Kung hindi pa rin ito pumapasok sa isip mo, kaibigan, baka wala ka ng Espiritu ng Diyos, hindi ka nagtataglay ng Espiritu ni Kristo. Kaya patuloy pa rin hinahanap mo ang pera. But not for the children of God. Sa Ephesians chapter 1 verse 17, sabi doon, naliwanagan na ang mga isipan natin, yung mata ng ating puso. And sa 1 Corinthians 2 chapter 2 verse 14, ang mga nagtataglay ng Espiritu, ang mga nakakaunawa ng mga bagay na espiritual. And then next, ang mga anak ng Diyos ay silang nakakaunawa ng kanilang tunay na pangangailangan. Ano ba yung mga tunay na pangangailangan natin? The real necessities. Ito yung necessity ng kaluluwa. Sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, pero hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Ibig sabihin, mas mahalaga yung kaluluwa. At ito yung dahilan kung bakit mas pinipili ng mga tao ng Diyos ang salita ng Diyos kaysa sa kayamanan. Yung ating mga tinatawag na soul necessities,
Paano ba mapawalang sala? Ito yung bukang bibig ng mga mananampalataya. How can I be born again? How can I be sure that I'm saved? Paano ba ako masasanctify? Paano ako magtatagumpay sa kasalanang ito? Paano ko mapiplease ang Panginoon? Paano ko mas magiging malapit sa Panginoon? All these spiritual things. Paano mawawala yung bigat ng aking kasalanan? Ito yung pangangailangan ng ating kaluluwa. At ito yung na-realize ng mga tunay na mananampalataya or tinatawag ni Manton na sensible sinners. Ang sabi ni Paul, I am the chief sinner. Sa lahat ng makasalanan, ako yung pinakamalaking, ako na yung numero 1, ang sabi ni Pablo. So malalaman mo lang, marirealize mo lang na mas mahalaga ang salita ng Diyos kung nakita mo rin muna yung sarili mo na ikaw yung makasalanan na nangangailangan ng habag ng Diyos. And then next, the people of God measure all things with respect not to this world, but to the world to come. It is a high point of religion to do all things and regard all things for eternal ends. 2 Corinthians 4 verse 18, ang sabi ni Paul, tumitingin kami sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Na-realize natin that this world is perishing and that there is a world to come. At merong mga bagay na pangwalang hanggan, ito yung ating siyang pupuntahan. Ang sabi nga sa Ecclesiastes 5 verse 15, dumating ka sa daigdig na ito na hubad, aalis ka ring hubad. Dumating kang walang dala, aalis ka ring walang dala. Ang sabi ni Solomon. And then, number 4, ang mga tao ng Diyos ay nakaranas ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 2 and 3, you have tasted that the Lord is gracious. Natikman nyo ang kabutihan ng Diyos. So tanong ko po ito sa ating mga kapatiran, natikman mo nga ba ang kabutihan ng Diyos? And then sa Philippians 1 verse 9 and 10, ang sabi ni Paul, and this I pray, sa verse 10, that your love may abound yet more and more. Philippians 1, let me read that. Chapter 9, sa Tagalog, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So ang prayer ni Paul, yung pag-ibig natin, yung kaalaman natin, yun ang sumagana. Hindi yung sumagana lang tayo sa kayamanan or sa ginto. Sumagana tayo sa pag-ibig. Pag-ibig sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pagkaunawa. Verse 10, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, sapagkat si Kristo ay babalik. Now, for our further applications, natulungan din tayo muli ni Thomas Manton dito sa verse 72. Pinakita sa atin dito sa Psalm 119, verse 72, yung comparison ng batas ng Diyos at ng mga kayamanan sa mundong ito. Una, upang ipakita ang kahibangan ng pagpili ng ginto at pilak kaysa sa salita ng Diyos. Kung pipiliin mo ang kayamanan over the Word of God, that's foolish, that's folly, that's foolishness. Yan kahibangan. At ito ay ginawa ng ilan sa mga nakasulat na sa Biblia. Si Demas, sinabi ni Paul yan sa 2 Timothy 4 verse 10. Iniwan sila ni Demas at niyakap ang mundong ito. Sa totoo nga yung hindi ka na nga kailangan akitin nung napakadaming ginto at pilak Sapagkat marami ang sabi nga dito, 2 barya ba to? 2 pence and 3 pence. Ang gamit kasi ni Manton. Siguro mga barya-barya lang to. Napakadami. Sa halaga ng barya-barya ay
handa silang i-profane ang Sabat, gawing pangkaraniwan ang araw ng Panginoon. To profane means to make it common, na para bang karaniwang araw na lang ang linggo. At handa silang mag-excuse, handa silang gumawa ng lahat ng palusot para, ay, hindi na ako a-attend. Kasi meron akong kikitain today. Na para bang wala kang pagkakataong kumita from Monday to Saturday. Sunday lang yung pagkakataon mo mag-earn. Ganun ba ka lupit ang Diyos? Ganun ba ka kuripot ang Diyos? But no. Ngunit handa silang labagin ang utos ng Panginoon para sa mga maliliit na bagay. And then, sa mga tao na handa nilang talikuran ang lahat ng bagay para sa salita ng Diyos. Pero kapag sila ay naharap na sa pagsubok, doon na masusubukan. So merong trial, merong pagsubok na humaharap sa atin. Kapag nandito na yung kayamanan, nandyan na yung aktual na kayamanan, paano kaya tayo makakatayo? Nandiyan na eh. Will you choose to love two masters? Hindi, sabi ng Panginoon, hindi mo kayang ibigin ang dalawang Panginoon. Pipiliin mo yung isa, kapupuotan mo ang isa. Hindi mo kayang pagsabayin pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kayamanan. And then sinabi pa ni Thomas Manton dito, this is also in part done by them who turn back upon the word and ordinances of God for gain's sake and fix their residences there, where they can neither enjoy God nor His people nor the comfort of His ordinances, as merchants who remove for traffic. Ito talaga yung mga tunay na umalis na. Talagang tunay na umalis na sa church. At sasabihin nila, hindi ko talaga kailangan yan. Wala sa akin yan. Mas kailangan kong kumita, mas kailangan kong i-pursue itong mga bagay na to. And then, mag-ingat din po tayo dahil yung iba ay naging busy sa iba-ibang activity. I don't know, nawa hindi mangyari to sa ating iglesia, pero sa ibang iglesia nangyayari, active sila sa mga ministry na tinatawag, pero wala silang time to meditate on the Word of God. Active nga sila, no? Na parang si Martha, sobrang busy dito, or busy sa mga gawain sa bahay. Hindi naman siguro exactly pagpapayaman yung pinagkakabisihan, pero sobrang busy, wala ng oras para sa salita ng Diyos. Now, binigay sa atin ang mga warnings na ito upang seryosohin natin ang ating pananampalataya. Upang ang ating pananampalataya ay lalo pang tumibay. Ang sabi dito sa Psalm 62 verse 10, sa pangingikil ay huwag kang magtiwala, sa walang kabuluhang pagnanakaw ay huwag kang umasa. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Naway tumibay ang ating pananampalataya, tumibay tayo sa paghawak sa ating profession of faith. Pagtitiwala natin sa ating Panginoon, na ang Diyos ang magsusupply ng ating mga needs. And then, kung kulang tayo sa kayamanan, kulang. Nakita natin, kulang yung kulang pa kami sa ganito. Ganito lang yung meron kami. Ano yung tinuturo sa atin noon? Itinuturo sa atin ito, yung masiyahan sa kung ano yung nandyan. Sa halip na tayo ay mag-complain, bakit ganito lang? Bakit eto lang? Diba? No. Nawa ito'y maghatid sa atin sa contentment and thanksgiving. Na kung hindi man tayo pinagkatiwalaan o hindi tayo binigyan ng Diyos ng ganito kalaking kayamanan, ano yung iisipin natin? Na less blessed ba tayo? Mas blessed pa yung isa o yung ibang tao kaysa sa atin?
But no, ang sabi ni James sa James 2 verse 5, God has chosen the poor of the world to be rich in faith. In some ways, mas marami ang sabi nga ni Paul sa mga taga-Corintias, hindi ganun karami ang mayaman sa inyo, ang sabi ni Paul. 'Di ba? Hindi ganun karami ang sikat, hindi ganun karami yung influential and mayaman sa inyo. Dahil pinili ng Diyos yung mga bagay sa mundong ito na inecha puwera ng sanlibutan. Yan ka lang, ganyan ka lang. But no, kung tayo man ay kapos sa kayamanan, yun ang pagkakataon para maging mayaman tayo sa mga bagay ng Diyos. At kung tayo man ay mawalan ng kayamanan, let's say mayaman ka, no? Halimbawa lang po, mga kapatid, hindi nawa itulot ng Panginoon, pero kung meron kang tinataglay na kayamanan at this time, at biglang mawala, ano ang gagawin mo? Well, nawa, maging katulad tayo ni Moses, na pinili niyang iwan yung kayamanan ng Ehipto, at siya'y nakiramay sa mga tao ng Diyos, sapagkat alam niya na ang pangako ng Diyos, kasama ng mga tao ng Diyos, ay para sa isang lungsod na hindi mapapawi. Na kung saan nandun yung mga kayamanan na hindi mawawala. Dito sa city of God, nandito ang lahat ng kayamanan ng Diyos. Nandito yung kayamanan ng presensya ng Diyos, kasama ng mga tao ng Diyos. And sa message na ito, nawa, ay examinin natin ang ating sarili kung ano ba ang meron tayo pagdating sa salita ng Diyos. Mas papaboran mo ba ang pagsunod kaysa sa pagyaman? Hinahanap mo ba ang mga espiritual na karunungan kaysa sa kayamanan? Or kaysa sa pag-acquire ng mga kayamanan? Na-discuss yan kanina ni Brother JP sa mga young people. Ang sabi din sa Proverbs 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Ano ba ang ating pangunahing pinagkakaabalahan? Sana yung mga bagay na tutungo sa kaligtasan. Kaligtasan, yung katiyakan natin sa kaligtasan at kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Nawa ay wag itulot ng Panginoon na nabisi tayo sa maraming pagkakaabalahan na walang kinalaman sa kaligtasan. And then ma-realize na lang natin later, much later, napabayaan ko na pala yung asawa ko. Napabayaan ko na pala yung mga anak ko. Lumaki na sila at lahat, hindi ko man lang sila naturuan ng salita ng Diyos. Dahil all these years, wala akong inasikaso kundi yung trabaho o yung goal ko na maging milyonaryo someday. Napakarami na ang pinahirapan ng kanilang sarili, sinaksak ang kanilang sarili para makakuha ng ginto at pilak. Ngunit napakaunti lamang ang nakakaunawa at yumayakap sa kautusan ng Diyos. At ilan lamang ang tunay na nakakaunawa ng mga bagay na ito. Pero mga kapatid, mga kaibigan, nandito po kayo ngayon, nandito tayo ngayon, nasa harapan natin ang mga salitang ito, samantalahin po natin, namnamin po natin ang mga bagay na ito. At nawa, ma-absorb natin ito para sa kinabukasan, for this week, for this month, for this year, and hanggang bumalik ang Panginoon. Naway ito ay manatili sa ating mga puso at isipan. Pipiliin mo bang maghirap kaysa yumaman? Or pwedeng mawalan ka ng oportunidad, pero ang kapalit ay mahuhulog ka naman sa kasalanan? Or lalabagin mo ang malinaw na utos ng Diyos? Kamusta ang pagtingin mo sa salapi, kaibigan, kapatid?
Ang hanap buhay ba ay totoong paghahanap ng ikabubuhay? O baka hanap patay? O nauubos ang buhay mo sa paghahanap ng kayamanan para sa pansamantalang buhay sa mundong ito? Nakita mo na ba ang higit at walang hanggang kahalagahan ng salita ng Diyos kaysa sa kayamanan ng mundong ito na lilipas? Kamusta ang paggugol mo sa iyong oras at sa bawat araw ng iyong buhay? May oras ka pa ba para sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Oras sa panalangin? Oras na makisama sa mga kapwa mananampalataya? And praise God for extended fellowship sa ating iglesia. And the Lord be praised, and nawa ay hindi mawala ang mga bagay na yan sa inyo, sa atin mga kapatid. Yung oras na ininvest po ninyo, natin, sa ating mga kapatiran. Nag-invest ka ng oras for extended fellowship, for fellowshipping with this brother and or sister. Pinuntahan mo siya dito sa ganitong, pumunta kang Gentry, pumunta ka ng Silang, pumunta ka ng Bacoor or whatever. Huwag kang manghinayang. Nag-invest ka sa salita ng Diyos. Inibig mo ang mga tao ng Diyos. At yan ay paghahanda para doon sa walang hanggang fellowship sa tahanan ng Panginoon. Kung binigyan tayo ng 6 na araw para gumawa, at isang araw na iuukol natin sa pagluluwalhati at pagsamba sa Diyos, minamabuti mo pa bang kunin pati ang isang araw na ito alang-alang sa pagkita ng salapi? Are you ready to suffer loss of wealth or income opportunity rather than disobey the clear express will of God in His written word? Handa ka bang mabawasan ang iyong kayamanan? Assuming mayaman ka na, no, at this time. O iniisip mo mayaman ka. Handa ka bang mabawasan kung ang kapalit nito ay pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Diyos? Kaibigan, malinaw ang sinasabi ni Kristo, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? Ang katotohanan ay nananatili. Ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang kasama ng lahat ng kayamanan sa mundong ito. Ngunit may naghihintay na pag-iral sa kabilang buhay. Ito ang mundong darating, the world to come. Pinaghahandaan mo ba ito, kaibigan? Sinasabi ng Biblia, aanihin ng tao ang kanyang inihasik. Patuloy ka bang naghahasik para sa iyong sarili sa buhay na ito, na bunsod ng kasalanan at pagsuway sa utos ng Diyos? Tandaan mo na ang patuloy na paghahasik sa laman ay mag-aani ng kamatayan. Ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 17, ang mundong ito ay lumilipas kasama ng mga kinahuhumalingan nito, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, ang paksa ng pananalapi, kayamanan, ito ay napaka-sensitibo at kaya nga Panginoon, hinihiling namin na tulungan ninyo kami, O Diyos, na hindi po kami mahulog sa lahat ng mga patibong na ito at tulungan din po ninyo ang inyong mga tao to be wise, O Lord, na maging wise po kami, maging marunong kami. At paano kami magiging marunong kundi sa inyo lamang salita, Panginoon. At timbangin namin ang mga bagay-bagay. At palagi kaming makonfront ng katanungang ito. Diyos ba, ang inyong salita ba, o kayamanan ng mundong ito? Nawa, Panginoon, ay selyuhan po ninyo ang mga bagay na ito sa aming puso't isipan. O aming Diyos. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.